Credit grabber talaga itong Pangulong Bongbong Marcos na 'to, grabe. Wala na akong mahanap na mas masahol pa sa pagke-credit grab na pangulo kundi itong si Bongbong Marcos. Kagagaling mo lang sa Amerika, bumudol ka na naman ng mga Pilipino. Ikaw na naman yung bida. Ikaw na naman yung parang may ginawa na hindi naman pala. Bago natin panoorin 'to, kung matatandaan natin na yung tulay sa Davao, crinedit grab niya. Proyekto yun ni Pangulong Duterte. Yung first phases niya, yung paghahanap ng pondo, panahon yun ni Pangulo Duterte. Hindi lang basta crinedit grab niya na proyekto niya. Ginawa pa niyang legacy. Ang kapal ng mukha, no? Mag-footbridge ka na lang. Mas madali yun. Yun yung gawin mong legasiya. Nakakahiya. So, meron tayong dalawang video dito na pagbabanggahin, no? Itong isa, kapihan with the media in New York nung nasa Jumerica siya kung saan tumulo yung sipon niya o coke drip daw, sabi ng iba. Tapos, itong statement niya naman na arrival statement from working visit to New York. Handa na ba kayo? Pero syempre, bago yan, yung mga hindi pa nakapag-subscribe, parang awan nyo naman na. Mag-subscribe na kayo. Paabutin na nating 50,000 subscribers si Gosep. At saka i-like nyo na rin yung video at huwag nyo kakalimutan na mag-comment sa ating video. Okay? Para paldo si Gosep. Eto na. Ano bang uunahin natin, yung kapihan sa New York o itong arrival? Ito ng arrival na lang para mas masaya. Sige, handa na ba kayo? Hold your horses. Kapit sa mga upuan. Huling-huli sa pagka-credit grab. On the sidelines of the visit, I also had the opportunity to meet with business leaders and investors. Wow, nakipag-meet daw siya sa mga businessman at mga investors para I met with a U.S. medical glove company to discuss their plans to build a manufacturing facility in the country. to discuss their plans to build. Plano. Ibig sabihin, wala pa. No, plano pa lang. If realized, the project could create more than 2,000 Filipino jobs. At least yun ang good news. It will also allow us to produce essential medical supplies locally and to open new opportunities for Filipino workers in the growing global medical manufacturing industry. I also met with senior leaders of JP Morgan in New York to discuss ongoing economic cooperation and key global issues Ongoing. that are affecting financial markets. The conversation covered heightened geopolitical tensions and their impact. So, okay. So, parang sinasabi niya dito, nakipag-usap ako sa isang medical company na magpo-produce ng mga gloves, 'di ba? Parang effort niya ba, 'di ba? Parang siya ba yung siya ba yung kumuha ng investment, 'di ba? Sige, puntahan natin yung kapihan naman sa New York. Handa na ba kayo? Play. Next question from Rafi Ayeng, The Tribune. Hi, sir. Good afternoon. Sir, you mentioned yung medical gloves manufacturing is investing in the Philippines. So, Is investing in the Philippines. when is the timeline they gave? For? For the medical gloves po. Actually, Eto na. Handa na ba kayo? they already have started it. Ano daw? Ano daw? Ano daw? Dito sa Manila, plano pa lang. Pero dito, bago, nung nasa Amerika pa, nung tumulo-tulo pa yung sipon niya, sabi niya, they they started. Nag-umpisa na sila. So, hindi ikaw yung nagdala ng investment, Bongbong Marcos. Kusayang mga yan na pumunta. Ha? Ganun ba yan? Tuloy. They sent already representatives to Ha? Meron na? Meron ng mga representative na sa Pilipinas na? Para? the Philippines. Now, they're already starting to build. Nag-uumpisa na daw silang mag-build.
So, ano, bago ka pa nakipag-usap sa kanila, nakapag-umpisa na pala sila. So, hindi mo 'to effort na investment na para bang hinikayat mo sila, 'di ba? Kasi yun yung pinapalabas ninyo na naman ngayon, budol na naman talaga. Wala na kayong pinagkaiba sa mga nandiyan sa DMW at OWA na pinuputakte ng mga kababayan natin na umaalma, na credit grab daw ng DMW at OWA yung mga repatriation, wala naman silang naitulong doon. Gobyernong credit grabber talaga, lintik naman na yan. Their first Kamot ilong. Kamot ilong. plant, and Ulitin. now they're already starting to build their first plant. Oh, nag-umpisa na pala silang mag-build. So, ibig sabihin, nandun na yun. Nasa Pilipinas na yun. Bago ka pumunta, nakiusap pa dyan. Ano ba yan? And gusto nilang mag-expand pa. O gusto ba nilang mag-expand pa? They already have found a local partner. Oo, may local partner na din pala. So, anong ginawa mo? Nakipag-usap ka lang, kunwari. Para kunwari, dala-dala mo yung investment na yan nung pagpunta mo ng Amerika. Balita ko nga, 2 yung eroplanong ginamit ninyo. Tapos, ang tsismis, yung ginastos sa eroplano pa lang, 31 million pesos na. Eroplano pa lang yun, guys, ha? Wala pa dyan yung mga hotels nila, yung hotel pa ni Claire Castro, di ba? Imposible naman yan na hindi 5-star hotel. New York yan. Mahal. Oh, ginastos na naman ang pera natin, mga kababayan. Habang tayo ay naghihingalo, ang ibibigay, 5,000. Ang galing, no? But the first phase will be a smaller investment. But we are already talking about a larger investment. Ganun naman talaga. Mag-uumpisa muna sa maliit. Tapos kapag nakita nila na maganda, edi mag-e-expand sila. Hindi mo to initiative. BBM. Nakipag-usap ka lang kung wari dyan. Para kung wari, meron kang ginawa. Pero ang totoo, wala. Kasi ikaw nga mismo ang nagsabi, nakapag-umpisa na sila doon. Nag-umpisa na silang magpatayo ng kanilang planta. Meron na din silang business partner na local doon. O ano bang ginawa mo? Nakipag-usap ka lang, nakipag-meeting ka lang. O baka naman, ayoko na magsalita. Now, this is going to be to our advantage dahil magkakaroon tayo ng supply hindi lamang para sa mga healthcare workers, pati sa military, pati sa lahat ng mga nangangailangan. At sana kung talagang maging maganda ang takbo nitong manufacturing na ito, makapag-export pa tayo. Di ba ang galing? Parang effort na effort mo BBM Gagi. Iba yung sinasabi mo dito sa arrival statement mo. Na para bang ang pinapalabas mo dito, ikaw na yung nagdala ng investment. Hindi naman pala. Nakapag-umpisa naman na pala bago ka pa pumunta dyan. Nakipag-meeting ka na lang dyan Kasi nga nandyan yung mother office ng ng kumpanya na yan. Total, nandyan ka na rin din man. Para, kunwari, meron kang ginawa. Parang yung sinasabi kong mga repatriation natin, sinalubong lang nila, ang galing. Ang dami na nilang nagawa. Ang dami na nilang naitulong. Kaya pinuputakti kayo Puro credit grab naman ang ginagawa ninyo Wala namang masama kung ipagmalaki ninyo yung mga achievements ninyo na kayo talaga ang gumawa. Papalakpakan naman namin kayo. Sabi ko nga, good news to. Kasi maraming mga Pilipino ang magkakaroon ng oportunidad sa trabaho. Sana nga magtagumpay to para dagdag na din kabuhayan sa mga Pilipino. Good news to.
Ang problema, 'wag niyo namang palabasin na trinabaho niyo talaga. At least, 'yun yung pagkakaintindi ko, ha. Yung din ba yung pagkakaintindi ninyo na wala naman talaga siyang ginawa. Tapos na ang lahat-lahat, nakapagsimula ng mag-build ng planta, may partner na, may initial investment na. 'Di ba? Nakipag-usap lang siya, for what? Para lang masabing meron kang kamay sa foreign investment na 'yan? Actually, hindi mo naman 'yan dala-dala talaga. Nandun na. Ikaw mismo ang nagsabi. Actually, nag-umpisa na sila tapos kamot ilong kasi alam mong mahuhuli ka diyan. At alam nyo ba, yan ang isang good news na Anteclair kanina. Grabe naman. Na para bang lumalabas na yun yung bitbit. Bitbit nila pabalik sa Pilipinas. Wala talagang 'tong gobyerno na 'to, bangag nga ni.